birthday. Palagi kong naabangan pagka yung mga picture na pwedeng makita tungkol sa inyo. Sabi ko nga kila Candy kanina. 2 days ago, nung nalaman ko na pupunta ako dito, last day ko nun sa Dubai. Actually, wala naman talaga akong balak. Matagal na akong nagkakaroon ng desire na makadalaw, pero sa dami ng intindihin, hindi ko talaga maisip na makakapunta. Pero pag kami nagtatanong sa akin, lagi ako nagsasabi, December, pupunta ako dyan. Kaya lang, salita ko lang yan. Pero nung last day ko sa Dubai, nadama ko talaga na sinabi sa akin ng Banal na Espiritu na pumunta ka dun. At hindi lang sa inyo, sa Hong Kong din. Kaya nga, bukas pupunta ako. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ako narito ngayon. Ngayon, nung nakabalik na ako ng Taiwan, nag-aantay na ako na pumunta rito. Umiyak na ako ng iyak. Kaya wala na kayo makikita ang gaanong emosyon sa akin. Although kanina naalala ko na umiyak ako na nasa bus kami nila Candy. Sabi ko sa kanila, alam nyo, 2 days ago umiyak na ako nung pagpunta ko rito. Kasi dito ako kinausap ng Panginoon. 2011 ba? 2011, pinaalala sa akin ng Panginoon yung message niya sa akin nung elementary ako na mag-aral ako ng Chinese. Hindi ko pinansin yun. Pero pag binabalikan ko ngayon, nakikita ko yung kamay ng Panginoon. Kasi elementary ako noon nagkaroon ako ng message sa Panginoon. Although dahil sa sobrang bata at ang kaisipan ko lagi noon sa pansarili, talaga namang binanatan talaga ako ng kaaway noon. Kaya sa aming magkakapatid, kahit na ako yung pinakahuling nagamit ng Panginoon sa amin. Although kumakanta-kanta na ako sa church, pero nung kumikilos sa akin ng Panginoon na mag-aral ng Chinese, doon din yung panahon na kumilos talaga yung kaaway sa akin at mas pinili ko yung pagkilos ng kaaway. Kaya ang patotoo ko na hindi ko palagi nasasabi, bata pa ako, natuto ako magnakaw sa mga estudyante ng Bible School. Nanakawan ko yun, kupitan ko yun. Dahil bata ako, kaya doon ako nakatira sa sentro. Kaya madali ako nakakapasok sa mga dorm. At kukupitan ko yung mga pera nila at gagastahin ko. Pagka naubos ko na yung nakupit ko, saka ko aaminin na ako yung kumuha. Pagka may nagsabi, nawawalan ganito, ako po ang kumuha. Hindi papaluin ako ng Pastor Masaredo. Hiyang-hiya naman siyang ibalik doon sa estudyante. Nung minsan, si Pastor Josiah, yung kuya ko, kumita siya ng 2 piso sa pagtitinda ng bibingka. Benching ko lang yung bibingka noon Tapos tatandaan niyo ba yun? May maliit na parang lalagyan, tapos nandoon yung bibingka. Binibili yun, benching ko isa. Kumita siya ng 2 piso. Kinupit ko rin sa sa pantalon niya. At kinain ko na naman. At nung nagsabi siya na, sinong kumuha ng ko? Nawawalan ako ng 2 piso. Sinabi ko uli, ako kumuha na. Kaya ibinalik uli ng Pastor Masaredo, pero pinalo na naman ako. Nung time na yun ako kinakausap ng Panginoon may layunin pala siya. Nagkaroon ng miyembro sa sentro noon na Chinese. Naging kaibigan ko yung anak. Kaya tuwing pagkatapos ng klase namin, pumupunta ako sa kanila. Nandoon na ako hanggang gabi. Siniset up na pala ako ng Panginoon sa layunin niya. Kaya lang, mas gusto ko yung sarili kong gawa. Nung high school na kami, girlfriend ko na si Pastora Never, yung misis ko ngayon. Girlfriend ko na siya noon. Sinasabi ko sa kanya, alam mo, parang nangungusap sa akin ng Panginoon na mag-aaral ako ng Chinese. At pumupunta ako sa National Bookstore, nagbabasa ako ng mga language books na Chinese. To make the long story short, hanggang nag-college ako, ganun pa rin yung message sa akin ng Panginoon. At lagi pa rin ako nai-involve sa mga tao na mayroong kinalaman sa Chinese. 2000
kaya yun? 2006, kumanta pa kami dito eh. Sa National Stadium dito, sa Hong Kong. 2 beses ako nagpunta rito, may kasama ako na choir. Ang kinanta namin, Chinese. The Missionary, isang Norwegian composer. Nag-compose siya ng isang musical tungkol sa pagmimisyon sa China. At doon kami tumira sa Tao Fung Shan, isang episcopal na organization dito. Kaya laging kaya lang nakalimutan ko lahat 'yon. Hanggang sa noong 2011 na 'yon, nakasakay ako ng bus palayo ng mula doon sa Kunyamtong, palayo papunta ng San Malo. May nakita akong umiiyak sa daan, magkasamang babae. Yung isang babae, kino-comfort niya yung kaklase niya siguro. Naawa ako, sabi ko gusto kong makausap yun, gusto kong tulungan. Tapos sabi sa akin ng Panginoon, hindi mo matutulungan yun. Hindi mo naman alam ang salita nila. Bata ka pa, sabi sa akin ng Panginoon. Sinasabihan na kita na mag-aral ka. At naalala ko yung 25 years na, oo nga, lahat ng tagpo ng buhay ko, may pagkakataon ako na natuto sana. Kaya lang hindi ko napansin. Kaya dito sa Macau ako noon, nagtalaga uli sa Panginoon. Sabi ko, Lord, patawarin niyo ako na aksay akong mahabang panahon. Pero magsisikap po ako, tulungan niyo po ako. Kaya dito ako nag-umpisa na mag-aral. Cantonese ang una kong natutunan. Kaya lang, nakalimutan ko na marami na akong hindi alam. Napunta na ako sa Mandarin hanggang sa eto na, 2019 na eto na, nasa Taiwan na kami at kumikilos ang Panginoon dun sa kanila. At nung naalala ko yun, 2 days ago, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, una, ang Diyos, alam niya ginagawa niya. May sinabi dati ang daddy ko na hindi ko makakalimutan. Sabi ng daddy ko, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Tandaan mo to, mas matibay yung tipanan namin ng Diyos kaysa sa free will mo. Kasi ayoko magpastor kung ano-ano gusto kong gawin, gusto kong magtrabaho, etc. etc. At nung sinabi niya sa akin yun, na mas matibay yung covenant niya sa Diyos kaysa sa gusto kong gawin, sabi ko, pwede ba yun? Ayoko nga Pagka ayoko, may free will tayo, di ba? Niniwala kayo ba? May free will tayo. Kaya iniisip ko, hindi po pwede yun. Na kahit na nagtipan niya, kung ano nga yung gusto ko, yun ang mangyayari. Sabi ng daddy ko, hindi, mas matibay yung tipang ko sa Diyos tungkol sa'yo. O ano nangyari? Mas matibay nga yung tipan ng Diyos sa daddy ko kaysa sa akin. Marami akong gustong i-share sana sa inyo. Kaya nga, kanina habang naglalakad-lakad kami, pray ako ng pray na sabi ko, Lord, yun lahat ng gusto ko sabihin sa kanila, burahin niyo sa akin. Tapos, kung ano lang yung gusto niyo sabihin, yun ang masabi ko. Amen? Yeah. Gusto niyo ba yung gusto ko o yung gusto ng Panginoon sabihin sa akin? Kasi ako marami akong pwede masabi. Marami akong tungkol sa anumang nararamdaman ko, tungkol sa inyo, o anumang pangarap ko, o anumang pangitain ko, pero wala lahat yun sa akin lang yun. Ang maganda ko, ano yung mensahe ng Panginoon sa atin. Amen? Amen po ba? Amen. Now, pray muna tayo. Maraming Diyos, salamat po sa inyo sa gabi nito. Hallelujah. Panginoon, paunawa niyo sa bawat isa ng inyong masaganang pagmamahal. Nadalangin ko po sa gabing ito at bukas, madama nila na kinausap niyo sila, Panginoon. Ang dalangin ko lang, O Diyos, anumang kabigatan sa aming puso ay piliin naming ibigay sa inyo. At piliin naming paniwalaan na walang imposible sa inyong kakayanan. Amen. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Dahil pagod niya na salita. Meron akong gustong basahin sa inyo na minessage lang sa akin kanina ng isang miyembro natin sa UAE na ugmang-ugma doon sa mensahe ng Panginoon. Dati silang may dinadaluhan na
Couples for Christ yata. Kaya lang, umalis sila doon sa church na yun nung time na nabalitaan nila yung devotion natin, tapos nanonood sila ng devotion. Kasi meron raw itinuro yung church na yon sa kanila. Babasahin ko sa inyo kung ano yung itinuturo sa kanila. Mula sa isang sikat na evangelist na parang propeta raw na gano'n na nagturo. Sumikat ito sa Pilipinas. Maraming mga pastor na ito ang binasa yung libro. Hindi ko na ibigay masyado yung background para hindi nyo siya makilala gaano. Although patay na siya. Ayan siya, oh. Ayan yung message ng kapatid. Kanina lang yan, 3:57 p.m. Habang doon kami sa McDo, nakikipag-usap kay Pastor Joel, i-message sa akin ng kapatiran. Sabi niya, ito yung sinabi nitong mangangaral na yan. Yes, let me define prayer for you in this show. Prayer is man giving God permission or license to interfere in earth's affairs. In other words, prayer is earthly license for heavenly interference. So, yung panalangin daw ay pagbibigay natin ng permiso sa Diyos para siya ay kumilos sa nangyayari sa atin. To interfere in earth's affairs. Para makialam raw ang Diyos sa mga nangyayari rito sa lupa. In other words, prayer is earthly license for heavenly interference. God can do nothing on earth. Wala raw magagawa ang Diyos dito sa mundo. Nothing has God ever done on earth without a human being giving Him access. Wala raw nagawa ang Diyos dito maliban na lang yung ipinapahintulot ng tao. Yung pinayagan. Kaya pag nagpe-pray raw tayo, pinapayagan natin ang Diyos na kumilos sa atin. At kung hindi natin siya payagan dito sa mundo, wala siyang magagawa. Always looking for a human to give him power of permission. Ang inaantay raw ng Diyos ay yung pahintulot ng tao na makagawa siya. In other words, God has the power, but you got the permission. Makapangyarihan ng Diyos, pero nasa sa inyo yung kapamahalaan kung papayagan nyo ang Diyos. God got the authority and the power, but you got the license. Nasa Diyos ang authority at kapangyarihan, pero yung lisensya nasa sa inyo. So even though God can do anything, kahit na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, He can only do what you permit Him to do. Ang magagawa lang ng Diyos, yung payagan natin. Hindi totoo yan. Mga kapatid, makinig kayo, hindi totoo yan. Pag may gustong gawin ng Diyos, wala tayong magagawa. Amen. Binabaliktad nito yung kung sino ang Diyos at sino ang tao na para bagang ang Diyos alipin natin. Ang totoo, alam na ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa lahat ng panahon, sa lahat ng tao. Amen. Yun ang totoo. At tayo ngayon ay may pagpapasya tayo na pwedeng gawin. Meron talagang ginagawa ang Diyos dito sa mundo at magwawakas ang mundo base sa itinakda ng Panginoon. Amen. Hindi natin mababago yan. Sa 2 Peter chapter 3, hindi na tayo masyado magbubuklat ng Bible para mabilis tayo. 2 Peter chapter 3, sabi ni Pedro, tandaan nyo ito, sa huling panahon, darating ang mga manunuya. Ikakaila nila na nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Pangalawa, ikakaila nila na ginunaw ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Pangatlo, ikakaila rin nila yung paghuhukom na darating. Pero tandaan nyo ito, sabi ng Panginoong Jesus, ni Pedro, ang Diyos ay hindi lumilimot sa kanyang pangako. Kaya hindi pa siya dumarating, kaya hindi pa nangyayari yung mga ganyan, binibigyan niya ng pagkakataon. Hindi permiso. Hindi siya naghahanap ng permiso sa mga tao na gawin yung kalooban niya. Binibigyan niya ng pagkakataon yung mga tao na magsisi dahil ayaw niya na may mapapahamak. Amen. Pero ang araw ng Panginoon, kinukot ko na lang 2 Peter
chapter 3. Pero ang araw ng Panginoon ay darating na isang magnanakaw. Sa araw na yon, magugunaw ang lahat sa pamamagitan ng napakalakas na ugong. At ang lahat na nakikita natin dito, masusunog. Magkakaroon ng wakas, mga kapatid. Alam niyo kung kailan nangyari yan? Kailan niya naitakda ng Diyos? Bago niya nilikha ang langit at lupa. Itinakda niya kung kailan niya gagawin yon. It is done. Hindi kailangan ng permit. Paano kung sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, wala kayong karapatan na bumalik. Panginoon, wala kayong karapatan na gawin yung kalooban nyo. Hindi namin kayo binibigyan ng lisensya. Hindi. Gagawin ng Diyos yung gusto niya. Magwawakas at magwawakas. Meron isang missionary na Amerikano na kung mag-ipon ng tubig sa bahay niya, baka pwede tayong uminom lahat sa loob ng 3 buwan. Bawat isa sa atin may supply na. Lagi siya nag-iimba kasi lagi niya iniisip, magkakaroon ng ganito, magkakaroon ng ganyan. At pagka ganito nangyari, mahihirapan ang lahat. Ano? Sabi ko, alam niyo po, sa palagay ko, darating ang Panginoon, di natin problema mag-imbak ng tubig. Ang problema natin, pangaral yung salita ng Diyos. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, darating yan. Hindi, kailangan ganito. Kaya sabi ko, hindi ko. May isang buwan, nasa Amerika ako at issue si Donald Trump. Marami mga Christian na inilagay na kay Donald Trump yung pag-asa nila. Nag-message sa akin yung isang kababayan natin na nasa New York. Last month lang rin, pagkaalis ko ron, nag-message siya. Pag-pray po natin na sa susunod na eleksyon, maiboto uli si Donald Trump. Dahil pag hindi siya naiboto, kawawa ang mga Kristiyano. Siya lang talaga ang sumusuporta. Siya ang pag-asa ng mga Kristiyano rito sa Amerika. Sabi ko, sister, nire-review kita. Hindi si Donald Trump ang pag-asa natin, ang Panginoon ang pag-asa natin. Hindi natin mapipigilan yung darating na pagsubok, yung darating na paghihirap sa mga anak ng Diyos. Sinabi na ng Panginoon na mangyayari yan. No, na tayo ay ikukulong, na tayo pahihirapan, manlalamig ang marami, yung pag-ibig ro ng marami ay manlalamig. Kahit raw magkakapatid, mag-aaway. Sinabi na ng Panginoon yan. Magkakaroon kayo ng maraming kapighatian. Last month, may pinakita ko kay Pastor Jordan na balita sa UK, sa London. Isang doktor ang tinanggalan ng trabaho. Kasi ayaw niyang tawagin yung isang tao. Kasi ngayon sa Amerika at sa Europe, hindi na lang 2 ang kasarian. Sa New York ay merong 32 classification of gender. Hindi na 2, 32. Yung isang doktor sa London, ayaw niyang tawagin yung, di ba meron tayong he at she? Marami na yan. Jer, them, they, G, Z. At pagka tatawagin yung isa, sabihin ng isa, hindi niyo ako tatawagin he, tatawagin niyo akong Jer. Sabi ng isang doktor sa London, hindi ko tatawagin Jer yan. Hika Hindi, ako'y Jer. Hindi nga raw siya babae Ang kasarian niya ay pumapasok doon sa 32 na classification. At dahil sa yung doktor, ayaw pumayag, hindi. Tinanggalan ng trabaho. Isang pastor ang nakulong dahil sa pangangaral ng katotohanan. Isang pastor doon sa Taiwan naman, winarningan ako, sabi ko kasi, next year po, loobin ng Panginoon, magbubukas kami ng church sa Amerika. Sabi niya, mag-ingat ka ron. Bawal mong sabihin sa Amerika na babaguhin sila ng Diyos. Dahil pag sinabi mo na babaguhin ng Panginoon ang buhay mo, dinidiscriminate mo yung buhay niya ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin niya. Nagulat ako, meron ako nabasang article, yung isang judge sa UK, sabi niya, hindi compatible ang Biblia sa human dignity. Pagka raw sinusunod natin ang Biblia, parang ino-offend natin yung karangalan ng mga tao. Bakit raw ito ang gagawing panuntunan? Samantalang pwedeng sabihin ng isa na ganito siya, ganito ang tama, ganito ang mali. Alam niyo siguro yung Soji Bill sa atin, Isa ako sa mga pastor na nagsasabi na hindi tayo dapat mag-rally dyan. Hindi na natin kailangan kontrahin yan. Dahil sinabi ng Panginoon, mangyayari talaga yan. Meron tayong ibang dapat gawin. Pag nakita natin na sumasama ang lipunan, ang dapat natin gawin, ipangaral ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. Ipangaral natin ang mabuting balita
At anihin natin yung mga tao na nakahandang sumunod sa Panginoon. Hindi natin maiiwasan yung paglaganap ng kasamaan. Talagang, sabi ng Panginoon sa Revelation, basahin ko sa inyo ito. Sa Aklat ng Pahayag, sa huling kapitulo, Pahayag 22. Intro lang to ha. Pag hindi ko to tinapos, bukas ko tatapusin. Chapter 22, verse 11. Pahayag 22, verse 11. Ang masama ay magpapakasama pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Sinabi na ng Panginoon. Hindi magtatapos ang mundo sa kagandahan ng lipunan. Amen. Talagang lalaganap ang kasamaan at mamimili yung mga tao sa huling panahon na ito. Ano ang kanyang tatayuan? Tatayo ba siya sa salita ng Diyos o tatayo siya sa sarili niyang kagustuhan? Maliwanag naman yung sinabi ng Panginoon, di ba? Kailangan bang ipaliwanag pa sa atin to? Sabi ng Panginoon dito, ang masama ay magpapakasama. Hindi sinabi na kailangang manalangin tayo na mapigilan yung lahat ng mga batas na hindi ayon sa salita ng Diyos. Hindi, sabi ng Panginoon, sasama pa yung mga masama. Ang mga marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid, magpapakatuwid. At ang banal, magpapakabanal. Habang nasa Amerika pa rin ako, ang dami kong, alam nyo, pag-pray nyo nga ako lagi. Kasi lagi ko sinasabi sa mga tao, kailangan makbang tayo sa pananampalataya. Pero nasa punto ako na parang hirap ako manampalataya ngayon. Kasi nakakadama ako ng leading ng Panginoon na magbukas na ng mga churches sa Amerika. Nag-expire yung visa ko sa Amerika noong September. 10-year visa yun eh. 2009 na-approve ako. At nung dumalaw ako sa Amerika noong nakaraang August, andun yung mga kababayan natin na kukuha-kuha. Mayaman ba sila? Mayaman. Pero nadadaya sila ng kaaway. At sabi ko, Lord, di ko yata kaya. May pamilyang Kristiyano ron, magkakasama kami sa sasakyan. Yung anak nila, nag-YouTube, malakas. Yung pinapakinggan ay rap na puro mura eh. Hindi masaway ng mga magulang eh. Bawal sawayin eh. Kasi may karapatan yung bata. Ipin nyo yun? Naririnig ko, hindi ako iba naman tong rap na ito, puro mura. Puro malalaswan, At yung mga Christian na magulang, walang magawa. Alam niyo, habang nandun doon ako sa sakyan nila, hindi ko yata kaya na anointing ko ito. Wala yata ako magagawa dito. Ano kaya? Tulungan niyo kaya ako, Panginoon. Nararamdaman ko na magbubukas tayo ng gawain doon. Kanina lang, may kausap ako na taga North Carolina. Dating graduate ng Bible School. Nagre-ready na sila. Sabi ko, manda na po kayo dyan. Manda na kayong gamitin uli ng Panginoon. Next year, hakbang tayo sa pananampalataya. Pero ako, kaya ba talaga namin? Para yatang hindi namin kakayanin. May isang pamilya sa California, nakaready na yung mga magulang. May lugar na tayong pagdadausan. Ang kailangan na lang, mag-umpisa na tayo. Nung nando doon, patawarin ako ng Panginoon, nando doon ako last August, sinasabihan nila ako, Pastor, pumunta ka na rito sa bahay namin. At tignan nyo, yung pwede nating pagdausan, hindi ko pinuntahan. Kinabahan ako eh. Parang hindi ko yata kakayanin yung sumasama ng sumasama. Ganyan ang mundo natin ngayon. Now, wala bang pag-asa? May pag-asa. Kasi may mga tao talaga na ang pipiliin ay ang Panginoon. Amen. Okay, now, mga kapatid, mahal ko kayo, totoo yan. Alam niyo yan, gusto kong sabihin sa inyo ng mata sa mata. Mahal ko kayo. Same. Amen? Amen. Pero may nagmamahal sa inyo ng higit sa Amen. ang Panginoon, mahal na mahal. Amen. At kung papaano ko kayo minamahal, mas tiwala ako sa pagmamahal ng Panginoon. Kasi yung pagmamahal ng Panginoon, hindi magbabago.
At yung pagmamahal niya ay may kasamang kapangyarihan para itawid tayo, ilayo tayo sa mundong ito. May mga bagay lang na kinakailangan pagkasunduan natin ngayon. Amen? Ready ba kayo makipagkasundo? Amen. Karaniwang kayo yung mga matagal ng kapatiran, di ba? No? Wala namang bago sa inyo rito. Kaya pwede akong mas mag-heart to heart sa inyo. Kaunti na lang ang panahon natin. Hindi talaga tayo tinawag ng Panginoon sa buhay Kristiyano para establish natin yung buhay natin dito sa lupa. Sabi sa John 3:16, alam natin yun, doon ako sa gitna, upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi Magkaroon ng buhay na walang dito ba nagaganap yon? hindi po. May hangganan ng buhay natin dito. Pero ang problema sa mga Christians ngayon, ang focus yata ng pagiging Kristiyano ay yung kasiguraduhan sa buhay rito. Ano ka sa Panginoon, pagpapalain ka. Nung maglingkod ka sa Panginoon, siya bahala sa kinabukasan mo. Parang sa lahat ng paglapit sa Panginoon, ang kasunod lagi, yung magiging reward dito habang naririto. Samantalang niliwanag na ng... Teka muna, anahin ko nga yung... pahinain ko lang. Kunin mo na naman na dyan. Matokso pa ako na tumingin. Pero, ang layunin ng Diyos, bakit siya bumaba rito sa lupa, ay walang kinalaman sa kasiguraduhan sa lupang ito. Ang kasiguraduhan na ikinamatay ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay yung buhay na walang hanggan sa piling niya. Amen? Amen. Kaya nga, nung ang Panginoong Jesus ay malapit nang umalis, sa John chapter 14, verse 1 to 3, ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong maburden, huwag magulumihanan ng puso niyo. Maniwala kayo sa Diyos, maniwala rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi sana ganon, sinabi ko sana sa inyo, pupunta ko ron para ipaghanda kayo ng matitirahan. At pag naipaghanda ko na kayo, babalik ako, kukunin ko kayo. Para kung saan ako nakatira, dun din kayo titira. Yun ang pangako ng Panginoon. Hindi niya ipinapangako yung hindi main goal ng Panginoon masabi natin sa mga kamag-anak natin, kita nyo, maging Christian rin kayo. Kita nyo kami, naging Christian kami. Tignan nyo buhay namin ngayon. Hindi yun ang goal ng Panginoon. Kaya nga nakita natin yan sa buhay ng mga alagad. Pinahirapan sila, pinatay sila, nawalan sila ng dangal sa mundo, pero hindi sila nalungkot. Kasi alam nila na the first reason kaya sila tinawag ng Panginoon sa buhay na ito para doon sa kabilang buhay. Amen? Amen. Everything here is passing. Lahat ng naririto ay lilipas. Lagi akong nag-aalala sa mga miyembro ng Taiwan noon. Kasi tuwing mag-uusap sila, laging ang pinag-uusapan yung sahod, yung trabaho, yung pinapatay yung bahay, talagang doon umiikot yung At pagka magpe-prayer na, yun lahat ang tungkol ang prayer request. Yun lahat ng may kinalaman sa buhay rito. Nung minsan nga, panahon ng sahod, alam mo pagkasahod sa Taiwan noon yung sa main church. Isa pa lang ang church natin noon. At siguro ang mga miyembro kalahati lang nito. Tuwing panahon ng sahod, mag-uusap-usap yun at puro negative. Daming kinaltas sa atin, Oo nga. Konti lang nga na ipadala ko. Akala ko na. Puro mga. Sabi ko, wag na lang kaya kayo magsahod. Kasi pagka hindi time ng sahod, puro tungkol sa Panginoon pinag-uusapan natin, masaya kayo. Pagka panahon na may sahod na, puro yung kakulangan, puro yung mga hindi sapat, puro yung hindi nyo mabili. Yun ang lagi yung pinagkukwentuhan. Wag na kaya kayo magtrabaho. Kasi nakakalungkot kayo pagka panahon ng sahod Ganun ba kayo rito? Kung kailan panahon ng sahod, saka ka negative yung sinasabi mo? Alam mo na, kasi nasahod. Hindi mo. Wala pa, ay mga sahod. Mga kapatid, listen. May paraan na ibinigay ang Diyos sa mga anak niya para makapamuhay tayo na hindi kagaya ng sa mundo ito.
ang sistema natin hindi na dapat kapareho ng sistema ng mundo. Kasi may layunin ng Diyos. Ano yun? Kukunin niya tayo. Amen. Dadalhin niya tayo sa kanyang piling. Listen, ganito lang kaikli ang buhay rito. Ang gagawin ng kaaway, ipapaisip niya sa atin na yung maikling buhay na ito, yun na lang talaga. Kaya minsan, kahit may Kristiyano na alam niya na may Diyos, hindi niya mararamdaman na darating ang Panginoon, na matatapos ang lahat rito. Hindi nila nararamdaman yan. At nakafocus sila sa mga nangyayari rito. Itong nagsimula kanina ang topic natin sa devotion tungkol sa pag-aasawa. Panoorin nyo. 10 days yan. Sunod-sunod ako sa devotion. Hiniling ko yung schedule ng nila Pastor Jerayan at saka ni Pastor Luis. Para walang magiging patlang sa pagtalakay. Isang pinakita sa akin ng Panginoon kung bakit hirap yung mga tao na sundin yung kalooban ng Panginoon, yung salita ng Diyos, pagdating dun sa mga relasyon. Alam niyo kung ano? Binubulag ng kaaway ang kaisipan at ipinapaisip sa atin na mas mahalaga yung relasyon dito kaysa yung darating na relasyon dun sa langit. Kaya ang hirap nating bitawan, ang hirap nating sumunod, kasi iniisip natin, lugi tayo. Malulugi ako, ganito ang mangyayari sa akin pag sinunod ko yung kalooban ko. Listen, pag sinunod mo yung kalooban ng Panginoon, sigurado ka ng walang katapusan. Pero pag hindi mo sinunod yung kalooban ng Panginoon, magagawa mo nga yung gusto mo dito lang sa maikling buhay na ito. Pero ipapaisip sa iyo ng kaaway na yung maikling buhay na yan lang ang nasa sa iyo. Kaya nga, pag titignan natin yung mga alagad ng bagong tipan, ang lagi nilang iniisip, darating na ang Panginoon, darating na ang Panginoon. Tinatanong nila sa Panginoon, Lord, kailan mangyayari yung sinabi nyo? Kailan, bubuin ang kaharian? At kailan ang wakas ng daigdig? Yun ang lagi nilang kaisipan. Aalis na lang ang Panginoon. Sa Acts chapter 1, tinatanong nila, Panginoon, kailan mangyayari to? Kailan nyo ibabalik ang kaharian sa Jerusalem? Sabi ng Panginoon, hindi para sa inyo yan. Alam niyo yung 1 Thessalonians? Minsan basahin niyo yung 1 Thessalonians. Shinare ni Apostol Pablo ron yung tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. At sa 2 Thessalonians, binanata naman sila ni Apostol Pablo kasi ang nangyari sa mga 1 Thessalonians, damang-dama nila yung pagdating ng Panginoon, wala nang gustong magtrabaho. Inaantay na lang nila yung pagdating ng Panginoon. Kaya 2 Corinthians 3:10, sabi ron, yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Kasi to the extreme na talagang mineditate nila yung pagdating na ng Panginoon. Now, yun yung unang dapat na pagkasunduan natin. Maikli lang ang panahon dito. Amen? Amen. Lahat ng nakikita natin dito, mawawala lahat. Amen? Amen. Lahat yan, lahat na nakikita. Bagay, buhay, relasyon, kaisipan ng tao, lahat. Magwawakas lahat yan. Isa lang ang mananatili, yung lahat ng sinabi sa salita ng Panginoon. Yun lang ang mananatili. Now, dahil maikli ang panahon, darating yung panahon na uumpisahan ng Panginoon yung wakas. At anong dapat natin gawin? We need to prepare. Kung alam mo na hindi talaga napakatagal ng buhay rito, huwag muna kayo mag-react Huwag muna kayo react kasi may mga sasabihin ako baka hindi nyo matanggap Kung alam mo na panandalian lang yung buhay rito, gugugol ka ba ng napakalaki para sa mga pangangailangan mo sa buhay na ito? Magpupundar ka ba ng napakalaking halaga para may tahanan ka na maiiwan mo naman dahil alam mo panandalian lang yan? Gugugol ka ba ng libo-libo para sa anak mo, para mapag-aral mo siya? At masabi mong nakapag-aral sa ganitong universidad, ang taas ng diploma na iiwanan rin niya. Mawawalang saysay lahat. Mawawalang saysay lahat ng pag-aaral. Kung alam mo na darating talaga ang Panginoon. Huwag muna kayong mag-react, hindi ko sinasabing patigilin nyo na sa pag-aaral ang mga anak mo. Pero kinakailangan maintindihan natin yung buhay na walang hanggan, mas mahalaga kaysa anumang bagay dito sa buhay na pansamantala. Amen? Amen. Ulitin ko yung buhay na walang hanggan, mas mahalaga yon
kaysa sa anumang bagay dito sa buhay na pansamantala. Iiwanan natin ito eh. Pero ang ipapaisip sa iyo ng kaaway, ito ang mahalaga. Bubulagin ka niya sa katotohanan ng walang hanggan. At ang maiisip mo ay yung, kailangan pang hawakan ko to? Kailangan. Hindi mo mapapansin na yung buhay na pansamantala, pwede mong isang tabihan kasi mas mahalaga yung pangwalang hanggan. Kinig kayo. Anong mas may pakinabang? Yung 80 years ka, na hirap sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. 80 years, ha? Nahirap. Ngayon tayo mag-umpisa, ngayong gabi na ito. Tapos bumilang ka pa ng 8 years, assuming na tatagal pa kayo ng 80 years.